Magandang araw muli mga kapatid. Narito na naman po tayo muli upang patuloy natin tuklasin ang hiwaga ng Biblia. Umpisahan po natin sa Mateo 7:13-14. Masok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. Anong uring pintuan ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po ito literal na pintuan, ito po ay simbolikal na pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Matthew 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Maliwanag po, marami ang mga pintuan ng Hades na tinutukoy sa ating ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang pintuang dinadaanan ng marami, at ang pintuang ito ay patungo sa kapahamakan. Basahin natin ang Galatia 5 verse 19-21. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapo, paggagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggap sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Maliwanag po kung dito tayo papasok sa pintuan na ito, hindi sa kaharian ng langit ang ating mapapasukan. Idagdag pa natin ang Santiago 2:8-9. Mabuti ang iyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay sa inyo ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala. At ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Basahin po natin ang 2 Timoteo 3:2-5. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapangalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, maging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mabusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila ay magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila ay magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Maliwanag po ito ang mga pintuan ng Hades na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16 verse 18 na hindi makapapanaig sa kanyang iglesia. Basahin natin ang Gawa 11:26. At ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatiroon kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Sapagkat ang tunay na Kristiyano o tunay na tagasunod ni Kristo ay sumusunod sa kanyang iniuutos sa pagpasok tayo sa makipot na pintuan. Ano naman ang ibig sabihin ng makipot na pintuan? Ito ang makipot na pintuan. Basahin natin ang Galatia 5:22 verse 20. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan at katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At higit sa lahat ay ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew 22 verse 37-39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos.
Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Napakaliwanag po, ang makipot na pintuan ay ang aral o utos ng ating Panginoong Hesukristo na naaayon naman sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Basahin natin ang Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hanggang dito na lang po, sana'y samahan niyo ako muli upang patuloy pa nating tuklasin ang iba pang hiwaga ng Biblia.